Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Kalibo ng Galiban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng support government budget on our enforcement and agency preventing crimes. Ang ating mga ahensya ng pamahalaan, partikular DOJ at DSWD, ay nagsasaboses sa ating mga mambabata sa Kongreso na ang budget nila ay magamit nila ng lubos para pag-ibayuhin ang kanilang serbisyo sa pagpapairal ng hustisya sa bansa. Maging ang DSWD nais din na ng mataas na budget para suportahan ang kanilang pag-maintain sa operasyon ng Juvenile Justice and Welfare Acts. So ito yung ating tinunghayan topic ngayon, o yung ating kinikriticize ngayon ay itong hinggil sa o konstruktibo nating kinikriticize ay itong hinggil sa yung government project allocation sa bawat mga ahensya na kung saan particular sa DOJ, DSWD na ito ay suportahan ng ating mambabatas upang sila ay makapag-serbisyo ng lubos sa kanilang bawat kanilang mga ahensya kagaya ng DOJ. So ngayon gina-justify ng DOJ ngayon yung kanilang budget na ito ay parang tumasyatan sa DOJ para ito ay kanilang gagamitin dito sa sa kanilang pag-serbisyo ng lubos. At yung DSWD naman ay parang nais na taasan para doon sa gagamit sa Juvenile Justice and Welfare Acts. So yun ang kanilang boses sa mambabatas. So tayo ay kinikriticize natin itong mga bagay nito na ang budget ng iba't ibang enforcement agency ay dapat na mabigyan ng lubos na suporta para sa pagpapairal ng peace and order at ma-maintain ito ng lubos ang kaayusan sa ating bansa. So maraming kailangan sa enforcement upang maging mahusay ang paglaban nito sa kanya. Kagaya ng digitalizations at modernizations ng ating enforcement. Kung may budget silang magagasta sa mga kailangan nila sa pagpapairal ng kaayusan at ay maibigay nila ito ng lubos. So yun yung ating mga yung budget na i-allocate para doon sa nagpapairal ng peace and order yan mula DOJ o nagpapairal ng hustisya mula DOJ, PNP, tsaka yung iba't ibang mga ahensya na mayroong suporta para makapagpairal ng peace and order kagaya ng DSWD na sumusuport sa Juvenile Justice and Welfare Act na parang mayroon silang mga programa para dyan. So ngayon ay siguro yung mga budget nito mga ahensya nito liniing mabuti ng ating mambabatas at tingnan mabuti ko dapat taasan talaga. At sa tingin natin ay dapat naman talagang bigyan ng mahusay na budget ito mga ahensyang ito para sa pagpapairal ng peace and order. So para makatugon ito doon sa kanilang pagpapairal ng kapayapaan sa bansa at pagsumpo ng mga kriminalidad. So dapat siguro mabigyan ng kaukulang pondo yung mga yan at para sila ay makapag-serbisyo na lubos. Hindi lamang itong ahensya ng enforcement. Lahat ng opisina ng gobyerno, ahensya, niliing mabuti kung ito ay dapat na dagdagan. Siguro yung inaangalan ng napagkaltas, so tingnan mabuti kung dapat itong kaltasan. Kasi yung mga dapat na tanggalin doon sa mga budget. Yung maaari na hindi nila maaaring underspending or talagang halimbawa yung mga non-recurring, yung mga project na nung nakaraan, halimbawa project ngayon hindi na madadala pang
budget next year. So maaaring yun yung kung ganun lilimiin nila, yung maaaring na ilagak ng budget ngayon ay hindi na dapat isama pa next year. So magkaiba dapat sila. So hindi siya magiging constant kung halimbawa tatanggalin mo na yung mga ngayon, maaaring madagdagan or maaaring mabawasan dahil nga sa maaaring mayroong mga budget na hindi dapat isali at mayroong underspending halimbawa. Ngayon kung kulang, dapat dadagdagan talaga. Yun yung mabuti yung inilay down ng budget kung ito dapat ay gumasa na ganun kalaki at kung ito yung nag-underspending or mga inilagay na budget na mga nagpatuloy pero naipondohan na. So dapat hindi ganoon. So ngayon yun yung mga dapat bawasan. Pero halimbawa, i-justify bakit kinakailangan taasan ng ganun yung budget. So yun, tingnan mabuti. Ngayon, kung ito para talaga ng mga pagsilbi ng lubos, so ano, i-assist nila yung inilatag ng DBM. Ngayon kung ito nga ay may mga ganong klase ng mga hindi inilagay uli yung mga nakaraan or underspending halimbawa kaya nabawasan ay maaaring maaaring as is, pero kung dapat dagdagan ay dagdagan nila dahil kagaya nung sa kay Senator Angara din na yung kanyang sinasabi sa DepEd at saka sa DOH na meron silang sinusuportahan doon sa halimbawa sa indigent patient at saka sa SUC. So dapat may pondo para doon para nabawas yung mga pondo nila hinggil doon. So iba yata yung paglalagakan mula sa increase ng DepEd. So kailangan dagdagan para doon sa mga proyekto o mga sinusubsidiya ng DepEd at saka ng DOH. So ngayon, anti-critics promotions at people's anti-crime promotion, yun yung ating anti-criminality promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala at sa justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng budget support ng ating pamahalaan sa mga enforcement agency at offices at ahensya ng pamahalaan nakakaibat sa pagpapairal at prevensyon ng krimen at pagkakaroon ng kaayusan. So sinusuportahan natin at naway suportahan din ng mamayan Pilipino at pamahalaan malasulon ang tamang budget na gugulin nila sa paglilingkod ng kanilang mga ahensya at opisina. So yun. So sa kanilang pagtakil paglimi ng mga budget. So tingnan nyo mabuti kung ito ay sapat lang o kulang. At ang yung gustong dapat namang bawasin ay yun ang dapat bawasin. Kaya sinabi natin na kung underspending talaga yung budget next year, halimbawa may ganun ang budget mo, tapos mayroong hindi na dapat isali, yun ang itanggalin. O maaaring as is dahil kasi underspending yun. Ibig sabihin, hanggang ganun lang yung budget mo or else tinipid. Tingnan mabuti kung tinitipid. So ngayon, dapat meron din silang survey doon sa mga halimbawa hospital o mga kung natitipid sila nung DOH nung pagbibigay ng pondo sa bawat hospital sa buong Pilipinas para libre yung mga pasyente. So kung natitipid sila kaya nagkakaroon ng underspending, dapat ibuhos nila lahat para patulungan lahat ng mga tao nagkakasakit. At gayon din doon sa mga eskwelahan at hindi lamang yun sa iba't ibang mga serbisyo ng pamahalaan na dapat kailangan may sapat na pondo at may fair for all. At walang paboran. Kailangan patas para sa lahat. Halimbawa, lalo na tingnan mabuti kung mayroong mga corruption nga na maaaring sa mga pondong yun, yung mga ahensya ay maaaring kaya mataas, maaaring mayroon may maaaring makorap. Halimbawa, yung isinali mo nga yung ngayon, halimbawa 2023 ay mayroong kang proyekto na matatapos 1 billion. Yung binudget mo na isinama muli. Bakit mo isasama ay natapos na, di ba? So medyo mayroong problema, maaaring sa corruption mapunta yon at hindi maisauli muli. So ngayon pala malimin nila yon, matanggal nila yon. Or else ano pa yung mga nangyayari na bakit halimbawa kaya siguro halimbawa underspending
dahil sa yun lang yung talagang kayang gugulin, yun lang, hanggang ganun lang. So ibig sabihin tama lang yung ganun. Paano kaya nag-underspending, tinitipid ng mga pinuno, pero yung serbisyo sa pamahalaan nangangailangan yung mga Pilipino, diba? So ang ating boses din ay ang budget naman ay nainalaan ng pamahalaan sa bawat ahensya ay dapat na ilaga sa tamang pagkakagastahan, dahil kung ito ay kukurapin naman ng ilang kawatan sa pamahalaan, ay hindi talaga ito makakasilbi na loob. So ang sahod din ng mga pwersa ng pamahalaan ay hindi dapat nadidelay dahil hindi naman ito masusustuhan ng kanilang sarili at pamilya, at ito ay maaaring magbulol sa kanila sa katiwalayan o pang-aabuso ng tungkulin na sila ay para magkapera. So kaya dapat yung budget ng ating ahensya ng Alma sa PNP dapat for the whole year talang cover agad nila yung sweldo ng lahat ng mga ahensya, kanilang mga benepisyo. So for the whole year yan. Tapos iba't ibang mga pangangailangan sa kanilang investigations, pag-prioritization order, lalo ng digitalization, i-develop, i-computerize yung bawat mga serbisyo. So kaya ang kailangan gusto yung budget na ibibigay sa kanila, nilamas sa kanila sa lahat. Kaya ngayon kung titingnan natin, dapat magtataas ng budget talaga dahil yung programa ng pamahalaan mayroong itataas yung digitalization. So ibig sabihin kailangan ng pondo. So tataas yung from last year to ngayon para dyan sa mga digitalizations na yan. Titingnan yung mga last year budget kung ano doon yung mga natapos from the whole year project na maaaring hindi isama doon sa next year nga na mga budget. Dapat makita agad ng ating pamahalaan yun. So maliwanagan ni Mother Mary yung ating pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita, at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makadiyos, at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at mamuhay ng makadiyos, at sa gayon ay mamuhay tayo ng mapayapa at maunlad at may kaligtasang spiritual. So yun, at so sana maliwanagan yung ating ng Banal na Santa Maria, yung ating pamahalaan, mga sa Pilipinas at unang pamahalaan ng Pilipino, makamamahala ng mabuti, matuwid yung pamahalaan. Yung mamamayan naman, ito ay makasunod sa pamahalaan. So sige, makapumuhay tayo ng mabuti. Yung muli, sana nakapagsabuhay naman ang The Critics Promotions, ang konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Maganda nga po sa inyo lahat. God bless.